po'y babasahin ko sa Tagalog. Sabi po rito, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos, na buhay at haligis at suhay ng katotohanan. Sabi mo nilangin, maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa hapong ito na kami po ay muli sama-sama upang ikaw ay aming papurihan at sambahin sa Espiritu Tuhanan. Salamat Panginoon sa patuloy na pagtuturo ng iyong salita. Salamat po Ama sa hapong ito. Tulong mo kami bigyan ng kaunawaan Panginoon sa salita mapapahayag sa hapong ito. Nawa Panginoon ay gamitin mo ako at tulungan na ang salita mo ay maipaliwanag ko ng malinaw upang ito'y maunawaan ng mga nakikinig Ama. Pagpalain mo po ang salita mo sa hapong ito, na ito po'y maging kalakasan ng bawat isa, at kami po ay patuloy na maitama mo ang aming puso at isipan. Ito po ang dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Sabi po rito, na sinasabi po dito na tayo po'y binigyan magluwat ng mahabang panahon sa mga tao upang maalaman ng tao kung ano po ang dapat na maging ugali natin sa bahay ng Diyos. Ito pong tinatawag na simbahan. Dapat po natin malaman na ang simbahan po ay iglesia ng Diyos na sinasabi ng ating Panginoon na ito'y bahay, hindi lang ng iglesia kundi bahay ng Diyos. Na ang iglesia pong tinatawag ng ating Panginoon ay yung mga mananampalataya na nagkakatipon. Kaya po sinasabi niya, paano ba ang magiging ugali natin sa simbahan na inilaan sa atin ng Panginoon? Dapat po maunawaan natin na tayo po ay mayroong malasakit o maging maayos yung ating pag-uugali pagdating po sa bahay ng simbahan. Ito po ay sinasabi na kung mahal ng Diyos ang kanyang iglesia, dapat tayo pong mananampalataya, mahalin din natin ang simbahan na ibigay sa atin. Sapagkat ang simbahan po, dito po tayo tinuturuan at dito po inaayos ang ating puso at isipan sa pamagitan po ng salita ng Diyos. Dito rin tayo pinalalakas at pinatitibay. Ang sabi nga po yung haligi, pinatitibay po yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Dito rin po tayo tinuturuan ng salita ng Diyos at dito tayo natututo kung paano tayo lumakad bilang isang mananampalataya. At dito rin po tayo, sabi nga ay tinutuwid yung pagkat tayo pong mananampalataya, bagamat po tayo ay matatagal na o bagong mananampalataya, tayo po ay tinatawag na hindi pagtuwid yung ating pamumuhay. May patagil-tagilid kung ating pong ihalimbawa sa isang paglalakad, tayo po ay tumatagil-tagilid. Kaya sabi po rito, haligi ang simbahang ito ng ating pananampalataya. Dapat po tayo ay ituwid o bigyan ng suhay upang maging diretso yung ating lakad bilang tayo mananampalataya. At ito rin po tayo nagkakaroon ng kaunawaan kung paano natin malaman yung kalooban ng Diyos. At ito pong pinamagatan ko po ito na paano natin dapat tratuhin ang simbahan ng Panginoon. Una po sa lahat, sabi tayo po bilang mga ligtas, dapat natin naunawaan mula sa salita ng Diyos, ang simbahan ay ang tamang lugar na inilaan sa atin ng Panginoon upang tayo lumago at tumibay sa pananampalataya. Wala pong walang ibang institusyon na inilaan sa atin para sa ating spiritual na kalagayan. Ay magunan tayo at mapakain ng tama sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kundi simbahan ng Panginoon, ngayon nakita natin ang benepisyo ng pagkakaroon ng simbahan. At hindi maaaring ang isang Kristiyan ay lumago nang walang simbahan. Ito po yun. Kahit po tayo, marami pong nagsasabi na siya na may nagbabasa ng salita ng Diyos, ng Biblia.
Pero pag ikaw ay nagbabasa, pero hindi mo rin naunawaan pa yung mga binabasa mo sa Biblia. Nababasa mo nga, pero hindi mo alam kung anong ibig sabihin. Maliban na kung mayroong nagtuturo. At dapat po talaga na ang isang simbahan ay magkaroon tayo ng pagpapahalaga. Dati yung simbahan, diyan tayo tinuturuan na tayo ay patuloy na lumago sa salita ng Diyos. Ang sabi rito, number 1 ang sabi, ang pamagat nito ay mahalin ang simbahan, nilaan at ibinigay sa atin ng Panginoon. Mayroon po isang halimbawa dito ng sabi, ibigin ninyo ang inyong mga asawa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia at ipinigay ang kanyang sarili. Sinabi po doon sa Ephesians 5:25 na ito po ay isang malinaw na talata na hindi lamang patungkol sa kung paano ibigin ng asawa ang kanyang asawang lalaki, kundi sa halimbawa na kung paano minahal ang simbahan at ibinigay ang kanyang sarili. Ito po yung Panginoong Hesus. At dapat tayong mananampalataya ay ganon din na bilang isang membro ng simbahan ng Panginoon ay mahalin din natin ang simbahang ibinigay sa atin ng Panginoon. At ang katanungan po rito, paano natin maipapakita ang pagmamahal natin sa simbahan ng Panginoon? Number 1 po, sa pamamagitan ng pakikibahagi sa mga ministeryo at gawain ng simbahan. Marami pong bagay na dapat po talagang kung sinasabi mong mahal mo ang simbahan o ang ministeryo ng ating Panginoon, dapat makita sa buhay natin. Amen. Ano po ang dapat gawin natin? Yung pakikibahagi sa gawain ng simbahan. Dahil sa simbahan po, napakaraming gawain. Una po sa lahat, kahit maliliit na bagay, yung paglilinis po ng simbahan, isang bagay po ito na pinakikita mo na mahal mo ang simbahan ng Panginoon. Hindi lamang po dapat ginagawa natin ito, kundi makita ng ating mga kabatiran, dapat po tapat at tunay sa ating puso na mahal natin ang Diyos kung bakit natin ginagawa ito. Yes. Hindi lamang po yun, ang pag-aayos po ng mga upuan, isang bagay po rin, kahit maliit na bagay. Ito po ay nagpapakita na pagmamahal mo sa simbahan natin, Panginoon. Marami pong bagay, paglilinis sa CR, pagwawalis na yan, at maging paghuhugas ng ginagamit natin dito sa simbahan. Amen. Dapat po talaga ganon. Tutulungan tayo, makibahagi tayo sa lahat ng gawain ng simbahan. At yan po ay isang, yung pagkakaisa ng pagmamahal natin, ito po ay isang pagpapakita, yung pagmamahal natin sa simbahan na ibigay sa atin ng ating Panginoon. At yung pangalawa po, yung pagsunod at pagmamahal sa leader ng simbahan. Sino po ba yung leader ng simbahan? Yung tagapanguna, ang ating pong pastor na itinalaga sa simbahan. O sa lahat po, isang encourage po ng pastor ang isang membro na nagiging masunurin sa kanya pong mga iniutos. Dahil sa marami pong bagay na dapat nating gamitin upang ang Diyos, ang ating pastor pala ay ma-encourage natin. Kung nakikita ng pastor na ang kanyang membro ay isang masipag o matulungin sa mga bagay na kanyang itinuturo, na-encourage po ang pastor. Lalo siyang nagiging masipag sa pagtuturo. Dahil mahirap po ang magturo ng salita ng Diyos, hindi po basta-basta yan. Lalo na po sa pag-aaral ng salita niya, talagang gagamit ka po ng oras at pagbuya sa gabi. Kaya po dapat po, papahalaga natin ang ating pastor na siya pong tagapanguna at siya rin po nagpapakain sa atin ng salita ng Diyos ng pagkain po ng ating kaluluwa. Marami pong bagay na dapat nating yung mga pagtuturo ng mga Sunday school, mga kabataan, ay yan po ay utos ng ating pastor. Dapat po yan talagang ginagampanan natin ng tama. Para po makita ng ating pastor na tayo po ay nakikibahagi sa kanya pong iuutos. At ang pangatlo po dito ay sa pamamagitan ng pakikibahagi sa mga pangailangan ng simbahan.
Doon po rin makikita natin na kung talagang mayroong malasakit sa gawain ng Diyos, Correct. dapat po talaga nakikibahagi tayo. Yes. Lalo na po una sa lahat, yung pambayad ng ating simbahan, hindi po ito libre. O dapat po yan talaga. Kung hindi po naman dito sinasabi yung halaga, kung hindi makibahagi. Yes. Kahit sa maliit na bagay, maidadagdag din po yan. Nakikibahagi ka, na ipapakita mo sa ating Panginoon na meron kang malasakit sa simbahan na naibigay sa atin ng Diyos. Hindi lang po yung bahay sa bahay, kuryente, tubig, at saka yung wifi, marami, at saka yung mga activities na ginagastosan natin. Isa po ito na pinakamahalaga na dapat po tayo makibahagi sa mga gawain nito. Sapagkat yun pong gawain yan ay napakahalaga, lalo na po yung itong suwiling. Ito po yung talagang mahalaga sa ating Panginoon, na yung kaluluwa ng tao ay masira natin at mailapit natin sa ating Panginoon. Bagaman tayo ay hindi natin makukumbinsi sila, nasa kanila yan, pero sinusunod natin yung utos ng Diyos, yung command ng Diyos, na ihasik natin yung ipag-Diyos sa mga tao. At Diyos na po ang siyang bahala niya pag naitanim na natin sa kanila. Sabat wala namang tayong kapangyarihan sila iligtas, kundi ang Diyos pa rin ang magligtas sa kanila. At ayan po, sabi nga po ito, tanda natin kung sinasabi natin mahal natin ang Panginoon, pero hindi natin minamahal ang simbahan ng Panginoon. Hindi talaga kahit kailan minamahal natin ang Diyos, sapagkat ang Kristyano na tunay na umiibig sa Diyos ay minamahal niya ang gawain ng Panginoon. Okay. Kasi marami pong means na mga Kristyano, kasi kung saan na rin po ako nagmula, marami na po simbahan din na lipatan ko, talaga pong marami pero na simba uwi lang. Pero hindi po nalulungkot ng Diyos. Pagkamat nakinig ka ng salita ng Diyos, pero madalas, pag gano'n ang buhay natin, minsan napapakinggan lang natin yung salita ng Diyos, pagdating ng tumabas na tayo sa simbahan, sa kapilantay na yung salita ng Diyos. Hindi natin na-i-apply sa ating buhay. Kaya po, marami po sa mga nananampalataya ng gano'n, hindi lumalago sa kanyang pananampalataya. Dahil nga po sa gano'n, ang nanginging problema, hindi ang problema yung nagtuturo, kundi yung tinuturuan, yung susok ng tinuturuan yung may problema. At number 2 na po tayo, talagang malapit na po tayo matapos at hindi tayo atok, hindi talaga. May silang po akong devotion. Kasi ito po yung natutunan ko rin kay Jonas. Si Jonas po nag-preach sa Ninipi, saglit lang. Oo. Pero marami pong naligtas, buong Ninipi. Kasi sinabi po ng Jonas, ang sabi niya, kayo mga taga-Ninipi, magsisi na kayo. Para kayo bumunawin. Napansin po. Ang kagandahan po rito, pinanood pa ni Jonas yung Ninipi kung bumunawin niya. Sandali lang, pero bagamat maiksi yung kanyang preach doon, naligtas po sila lahat. Simula sa hari hanggang sa kaligtaan. Kaya po, natutunan ko rin, maiksi lang yung para matutunan din natin yan. Kasi pag mahaba po yung preaching, ang iba po yung nalilimutan na. Ang iba po, natutulog na. Kaya kung maiksi, natatandaan talaga nila. Pag mahaba, natutulog na sila. Nakalimutan na yung sinasabi ng tagapagtulog. Kaya po yung natutunan ko kay Jonas. Kaya sila, kaya niya tayo ang tukin. At number 2 po rito, ang sabi, manatili sa simbahan, kinapipilangan natin. Ito po yung sinasabi. Pagkatandaan natin, walang perfectong simbahan. Ang simbahan ay pinubuo ng mga mananampalataya na makasalanan nga. Naligtas sa biyaya ng Panginoon. Hindi po, dahil tayo ay nasa simbahan ay wala na tayong kakulangan at kapintasan. Mayroon po, walang perfectong simbahan. Ang tanging mayroon tayo, hindi perfectong simbahan, ngunit may perfecto tayong Diyos.
Kahit nga noon tayo, dahil po ako, marami na rin simbahang nalipatan, talagang hindi po ang problema ang simbahan, yung tagapagturo, problema yung puso ng tao. Kahit nasasabihin mo, hindi ako lumago dyan, baka doon sa kabila, lalago ako. Hindi rin po, ganoon din po. Kasi kung ikaw hindi magbabago ng iyong pananaw, hindi ka rin talaga lalago. Paano ka lalago kung palipat-lipat ka? Isa rin naman yung itinuturo dyan, ang Panginoon. Kaya sabi rito, tayo po ay manatili kung saan tayo binigay ng Diyos na simbahan. At kung hahanapin natin yung perfecto, wala pong perfectong simbahan. Kundi ang Diyos lamang po ang perfecto. Kaya po dapat po natin na matutunan na tayo po ay talagang kung saan tayo nilagyan ng Diyos, mahalin natin yung simbahang yun, mahalin natin ang tagapagturo, at manatili tayo dito. At yung ating pananampalataya, tuloy nilalago ito. Sapagkat kung sa palipat-lipat, minsan iba pa yung naituturo, nadadagdagan yung paturuan na minsan na hindi na tama. Naguguluhan yung ating isipan. Kaya po rito, ay tatapusin ko na para siguro na siya. Ay sabi po rito, mahalin ang simbahan na nilaan na ibinigay sa atin ng Panginoon, number 1. Number 2, manatili sa simbahan na kinabibilangan natin. At ang number 3, maging matapat sa simbahan ng Panginoon na ibinigay sa atin. Ang sabi, ang simbahan ng Panginoon ayon sa talata ng Epeso ay nalintulad sa isang babaeng asawa. Maganda ba ang asawang lalaki na mamahalin ang kahit sinong lalaki? Ganon din, maganda ba ang Kristiyano ay palipat-lipat, paalisari sa simbahan? Kaya dapat kung talagang ating minamahal ito, ay magpakatapat tayo sa simbahan ng Panginoon. Ito ang isang maganda po sa isang mananampalataya, maging tapat po tayo talaga sa simbahan natin ibinigay sa atin ng Diyos. At doon po sa tagapagturo, maging tapat tayo doon upang tayo ay lumago sa atin pong pananampalataya. Sapagkat hindi naman talpo nakakatuwa kung palipat-lipat tayo ng simbahan. Halimbawa, dito na simba ka, lilipan ka rito pagdating linggo, sa kabila ka naman. Ay talaga po hindi lalago ka sa ganong pamumuhay kasi palipat-lipat eh. At ang mangyayari pa nga, iba-iba yung matutunan mo. Kaya po itong ang itinuturo na sa atin ng Panginoon, paalaala po ito sa bawat isa, bagamat tayo matagalang Kristiyano, minsan po nalilimutan natin yung pagmamahal natin sa simbahan na pinigay sa atin ng Panginoon. At tatapusin ko na po rito panatilihin natin ang ating buhay sa isang simbahan, magtapat tayo sa gawain na ibigay sa atin ng Panginoon. At tayo po ay bibigyan ng Diyos ng kalakasan. Lalo po yung ating mga sulwining, yan po ang ating bigyan ng oras. Kung hindi man tayo nakakasama, magbigay tayo ng panginom ng tubig lang sa mga mahayop. Sapagkat ang isa pong humahayop talagang mahirap po ito. Kung titingnan po natin, parang dali lang kakausapin mo lang yung tao pag nagustuhan mo. At pag medyo alanganin ka at medyo kaibang tingin mo sa tao, pipilitin mo rin kahit na nangihina ka. Mahina yung loob mo, lalakasan mo rin. Dahil yun ang utos ng Diyos na maihayag mo sa Kanya yung Ebanghelyo ng Panginoon. Kaya po, pero ang aking hingkain sa inyo, kung may pagkakataon kayo, sumama kayo sa soul winning. Kung halimbawa wala kayong ginagawa, huwag nating katamaran ito. Kasi yung soul winning naman, hindi ito maghapon. Oras lang. Maibigay mo sa Panginoon yan, makikita ng Panginoon na sumusunod ka sa Kanyang utos. At pagpapalain ka ng Panginoon. Ako po noon, talaga ako'y isang mahihain po ako talaga. Pag ako'y tumayo dito sa pulpito, yung aking gusto sabihin, hindi ko nasasabi. Iba ang nasasabi ko. Dahil sa iya ko sa tao. Natutunan ko lang dahil sabi ko sa Panginoon, bigyan mo ng lakas ng tao. Parang kung gusto mo kong gamitin, dahil tinatawag lagi ako lalo po sa prayer. Dati doon sa aking
sinamahan simbahan dati, yung bago pa ako mananampalataya. Pag ako'y tinawag yung pangalan, ako'y mananalangin. Parang ako sinuntok ni Pacquiao eh. Oo, yung kalapog ng dibdib ko. Mayroon po talaga yung hindi nasanay sa tao. Pag mahihain ka. Pero po rin ang Diyos at bagamat ako'y mahihain, napipilit ko rin yung aking sarili na humarap sa mga tao. At purihin po ang Diyos sa mensaheng ito, bagamat ito ay maiksi, pero alam ko natatandaan niyo yung mensahe na ito. Dapat po ito isa buhay natin, i-apply natin sa ating buhay. Kaya nalangin, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat ng langit. Salamat po muli sa salita mo na hayag, na kami po ay patuloy na turuan mo, Panginoon, na may-encourage yung aming mga puso at isipan, na tunay na magkaroon kami ng tunay na pagmamahal sa simbahan nila po sa amin. Lalo din sa mga gawain, sa iyong mga iniutos, na kami ay patuloy na magkaroon ng lakas ng loob, na masunod namin ito at ating maaming magawa, Panginoon. At maraming po salamat, ipapanalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus.